Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, at sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas bilang isang domestic helper o OFW, at ang mga isinishare ko sa inyo sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito ang comment ni Queenly. Shout out sa iyo kabayan. Sis, good PM. Nakapidos na ako at may amo na din. Mga ilang weeks kaya ako mag-antay bago dumating ang kontrata. So ito yung hindi ko maintindihan sa iyo kabayan. Kasi ang sabi mo, may amo ka na at wala ka pang kontrata. Tapos nakapagpidos ka na din. So i-share ko lang sa iyo ang experience ko kabayan. Nung nag-apply ako sa legal na agency, papunta ako sa ibang bansa, magtatrabaho ako bilang isang domestic helper. Nung first time ako kabayan, unang-una kong ginawa, kumuha ko ng passport. Pagdating ng passport ko kabayan, in-schedule ako ng agency na mag-TESDA at PIDOS at medical. So yun ang mga ginawa ko kabayan. At yung last ko nang ginawa kabayan, PIDOS na at briefing. Ibig sabihin, kapag nakapag-PIDOS na ang isang aplikante, malapit na siyang mag-flight. So, paano mo nasabi kabayan na may amo ka na kung wala ka pang kontrata? Kapag magtatrabaho kasi tayo sa ibang bansa, may pipirmahan tayong kontrata. So, mag-apply tayo sa agency. Kapag fit to work na tayo sa medical, ima-market na tayo ng agency. Ma-market na tayo ng agency sa Pilipinas doon sa ibang bansa. Kasi ang agency sa Pilipinas, may counterpart sila na agency sa ibang bansa. Tapos, yung mga employer doon, yung mga amo doon, pupunta yon sa agency doon. Tapos, titignan nila ang mga biodata na ipinasa natin. Kasi ipo-forward yon ng agency sa Pilipinas doon sa counterpart nila na agency sa ibang bansa. So, kapag nasilik ka na ng amo, nagustuhan ka nila, napili nila yung biodata mo, ipaprocess na ng amo yung visa. Tutulungan naman siya ng agency. So, yung amo ang magbibigay ng visa sa atin kasi siya yung mag-i-sponsor sa atin na pwede tayong magtrabaho doon sa bansa nila. Kasi dadayo tayo sa bansa nila, so kailangan may visa tayo doon. So, yung amo ang mag-aasikaso niyan kasama ang agency at ipapadala yan dito sa Pilipinas kasama ng kontrata. So, visa, kontrata, yan ay magkasunod na dumating or magkasabay na dumating. So, kailangan mong permahan yung kontrata. Doon sa kontrata, nakasulat doon ang mga rules, kung magkano ang sahod, at kung ano yung mga karapatan natin, at marami pang iba. So, nakasulat sa kontrata. So, hindi ko maintindihan na sinabi mo dito na may amo ka na at hinihintay mo pa yung kontrata. Hindi ko kasi to na-experience kabayan. Ang na-experience ko, dumating yung kontrata ko tapos binasa ko maigi at pinirmahan ko. So, yun, ibig sabihin, may amo na ako at may sponsor na ako sa ibang bansa. Siya din yung nag-aasikaso sa visa ko at pinadala na lang dito sa Pilipinas, yung visa at kontrata. Tapos nung nagpidos na ako at nag-briefing na, so nag-antay na lang ako ng mga ilang linggo at binook na ako ng agency ng plane ticket. Kasi yung kontrata natin, dadalhin pa kasi yan sa DMW. Kasi tatatakan pa doon. At mag-antay tayo ng ilang weeks. Kasi marami yung mga aplikante na nag-a-apply sa agency. At marami ding ginagawa ang staff ng DMW. So, kailangan kasi legal talaga tayong umalis sa Pilipinas. So, bawat dokumento natin, may mga tatak talaga yan. May mga perma para maging legal yung pag-alis natin. So, yon ang sagot at explanation ko sa comment mo kabayan. Sana may nakuha kang idea at nakatulong ako sa iyo. So, proceed na ako dito sa tanong ni Jane.
Shout out sa iyo kabayan. Ito yung comment niya. Sis, paano naman kung i-reason ko na sobrang sakit ng mga paa ko at di ko na kayang magtrabaho, payagan kaya ako? Please, sana mapansin niyo po kasi ngayon sobrang sakit ng mga paa ko at balakang ko hanggang paa. Kasi doon pa lang ako nakaramdam ng ganito sa dati kong amo. So, ang sagot ko sa comment mo kabayan at explanation ko sa comment mo, hindi kasi tayo basta-basta makakauwi kung walang valid reason. Nakasulat yun sa kontrata kabayan. Ano-ano yung mga valid reason? Ang mga valid reason kabayan kung sinasaktan ka ng mga employer mo, ng anak ng employer mo, ng pamilya ng employer mo, kung sinasaktan ka, kung hindi ka binabayaran ng iyong sahod, hindi ka pinapakain ng iyong employer, at hindi ka binibigyan ng oras para makapagpahinga, kumbaga overwork ka, yun ang mga valid reason kabayan. Pwede mong idahilan sa agency, tumawag ka sa agency at sabihin mo na overwork ka, sinasaktan ka ng amo mo, inaabuso ka, hindi ka pinapakain, at hindi ka sinasahuran ng maayos. Yun ang mga valid reason kabayan na kung gusto mong umuwi, pwede kang makauwi. So, yun ang na-experience ko din kabayan. So, nakauwi ako dahil naka-experience ako ng pang-aabuso. So, ang sabi mo dito kabayan, kung pwede ka bang umuwi. So, nakadepende yon sa employer mo kabayan. I-try mong magpaalam at sabihin mo na masakit ang balakang at paa mo. Kung pumayag sila na uuwi ka, so pwede kang umuwi. Pero kung hindi sila pumayag kabayan, ang advice ko na lang sa'yo, mag-request ka na lang sa amo mo na magpagamot ka. So pwede mo namang sabihin sa amo mo na magpa-check up ka dahil nakalagay naman sa kontrata na kapag nagkasakit tayo sa loob ng bahay nila dahil sa kanila tayo nagtatrabaho, obligasyon nila na ipagamot tayo. So, yun ang na-experience ko kabayan at yun din ang advice ko sa'yo. Hindi kasi tayo pwedeng uuwi na basta-basta na lang kabayan dahil malaki ang binayad ng employer sa agency. So, hindi rin sila basta-basta pumayag kung ang rason mo ay masakit lang yung paa mo at balakang mo, pwede ka nilang ipagamot kabayan. So mag-request ka sa kanila, magsabi ka sa kanila na masakit yung paa mo at balakang mo, magpapa-check up ka sa clinic or sa hospital. So pwede ka nilang dalhin sa hospital nila kabayan. Kapag magtatrabaho kasi tayo sa ibang bansa, may karapatan din tayo na magsabi sa employer natin na magpagamot tayo kapag may naramdaman tayo. So yan ang obligasyon nila sa atin kabayan. Obligasyon nila na pakainin tayo, bigyan tayo ng sahod, at ipagamot tayo kapag may karamdaman tayo. So yun ang advice at sagot ko sa tanong mo kabayan. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment nyo at sa suporta. So next, proceed naman ako dito kay Kabayan Ginalyn. Shout out sa iyo kabayan. Hi ma'am, good evening. Matagal ka na bang DH dyan? So nag-comment siya sa akin sa previous ko na video nung nagtatrabaho pa ako sa Bahrain. So ang sagot ko sa comment mo kabayan, 1 taon akong nagtrabaho sa Bahrain. Hindi ko tinapos yung kontrata ko. 1 taon at 1 buwan. Umabot ako doon ng mahigit 4 months ata yun, kung hindi ako nagkakamali, 1 taon at 4 na buwan dahil nag-try muna ako na magtrabaho sa iba't ibang amo. Ayaw kasi akong pauwiin kaagad ng agency dahil gusto pa nila na kumita pa sila sa akin. So, tinry ko na magtrabaho sa ibang amo. Kumbaga, nag-trial muna ako doon sa iba't ibang amo sa Bahrain. Kaya inabot ako doon ng 1 year and 4 months ata yun kung hindi ako nagkakamali. Pero sa employer ko talaga, sa sponsor ko, yung employer ko na nakasulat sa kontrata ko, 1 year and 1 month na ako nagtrabaho sa kanila dahil hindi ko na natiis ang
pang-aabuso nila. So, yon ang experience ko at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So may follow-up question ka dito, kabayan. Ang sabi mo, magkano ang sahod dyan? Pakisagot po. First timer po ako, dito pa po ako sa Pilipinas. Sa experience ko, kabayan, ang sahod ko dati sa Bahrain, 150 dinar. Dinar kasi ang pera sa Bahrain, kabayan. So binibigay sa akin yon ng amo kong babae. Cash yun, kabayan. 150 dinar. Noong sa Saudi naman ako, sa Riyadh ako, nagtrabaho, ang sahod ko naman doon, 1,500 riyal. Sinesend ng amo ko sa aking STC app. Hindi niya ako binibigyan ng cash. So, yon ang experience ko, kabayan. Sahod kasi, mga OFW, land-based, nakasulat sa kontrata, $400. So, kung sa Saudi ka, ang sahod, 1,500 riyal. Kapag sa Bahrain naman, sa na-experience ko dati, 2022 to 2023, ang sahod ko dati ay 150 Bahrain dinar. So, dinar ang pera sa Bahrain. So, cash yun, binibigay ng amo kong babae. Siya yung nagbibigay ng sahod ko at pinapadala ko sa mga remittance sa Bahrain. So, yun ang na-experience ko, kabayan, at sagot ko sa comment mo. So, ang sahod ko dati sa Bahrain ay 150 dinar. Iwan ko lang ngayon, kabayan, kasi hindi na ako nagtatrabaho sa Bahrain. So, yun ang sagot ko sa comment mo, kabayan. Maraming salamat sa iyong pag-comment at sa suporta. So, next, proceed ako sa comment ni kabayan Joel Garcia. Nag-comment siya dito, hirap pag bumagsak sa TESDA. Yes, kabayan, noong first time pa lang ako, mahirap talaga ang mag-TESDA. Hindi mo maintindihan ang pakiramdam mo, excited ka, na kinakabahan ka, pero ako, nag-focus ako sa pag-aaral, kabayan. So, isang ano lang ako, kabayan, isang take lang ako ng exam. Ngayon, nag-aral ako ng TESDA. Kumbaga, pinag-aralan namin yung washing, ironing, at bead making, at yung pagluluto. Lahat pinag-aralan namin. Kumbaga, nag-training muna kami ng isang araw. Then, kinabukasan, nag-assessment na kami. So, kinabukasan, sumali ka agad ako or nag-exam talaga ako or nagpa-assessment talaga kami. So, hindi kami bumagsak, kabayan, dahil pagdating namin sa accommodation, nag-aral talaga kami, kabayan. Nag-focus kami sa pag-aaral. Mahirap talaga ang bumagsak sa TESDA, kabayan, dahil may mga agency na isang beses lang silang magbayad. Kapag bumagsak tayo sa TESDA, tayo na rin ang magbabayad. So, may bayad kasi yun, kabayan. Ang agency ang nagbabayad nun. Kapag bumagsak ka, so ikaw na yung magbabayad kapag umulit ka mag-TESDA. So, mahirap siya. Kasi kailangan mong magluto, kailangan mong ipakita doon na marunong kang gumamit ng vacuum, pero ititrain ka naman nila bago mo subukan. So, yon ang experience ko din sa TESDA, kabayan. Ang suot namin noon, white t-shirt tsaka pants na black. So, first time ko rin noon, kabayan, no? First time pa akong mag-abroad sa Middle East. So, kailangan kasi natin yon mag-TESDA muna bago tayo mag-pamedical. Kapag first time kasi tayo, mahirap kasi kailangan muna nating mag-TESDA, mag-OWA, at mag-medical. At kailangan natin kunin yung certificate. So, mahirap talaga pag first time at mahirap talaga pag mag-TESDA, kabayan. Hindi biro ang pag-a-apply. Mahirap maging isang OFW. Kapag mag-apply ka, marami kang mapagdaanan. So, maliligaw ka pa, gutom ka pa, yung pera mo, kailangan mong tipirin kasi nga marami ka pang mga requirements na kailangan mong kunin at ipapasa sa agency. So, naranasan ko na yan, kabayan.
Naranasan ko ng maglakad, naligaw, nagutom, yung pera ko kasya lang sa pamasahe, wala nang ekstrang pera, tapos yung pagkain pa sa accommodation ay hindi sapat. So, kailangan mong magtipid. So, ang ginawa ko noon, pumayag yung agency ko na mag-part-time job. So, nag-part-time job muna ako para may extra allowance ako at hindi na ako manghihingi sa aking pamilya ng aking allowance. So, yun ang na-experience ko, kabayan. Sa pagtitisda, nahirapan talaga ako kasi first time ko noon at wala pa akong experience kung paano gamitin yung mga gamit, yung vacuum, yung oven, kasi tinuruan kami doon sa TESDAS na magluto. So, medyo mahirap talaga, kabayan. At pinakamahirap pa yung table setting. So, kinabahan talaga kami doon. Buti na lang mabait yung yung nagturo sa amin. So, yun ang experience ko sa aking pag-a-apply, kabayan, at experience ko sa TESDA dati. At yun lang din ang sagot ko sa mga tanong nyo. Maraming salamat sa inyong suporta at sa tiwala. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga sagot ko sa ating mga kababayan sa comment nila. At kung ano pa yung mga tanong nyo, paki-comment below at paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless sa ating lahat.